mga kauturan, subong yari naman ang aton nga kaupodre si Brother Vincent Samolde nag-abot hinunanon kaupod sa aton. Ang aton nga topiko nga baga talakayon subong adlaw amo ang the fourth commandment. So mga nanay, mga tatay kag mga anak, I hope nga magpamatig kamo subong adlaw kay ini hindi ya kun doktrina sang aton Ginoong Hesukristo ni, doktrina sang Santa Iglesia kag pagtulunan ini sang Biblia. Aton ini karon patpaton kay ini matahom nga pagtulunan para sa aton tanan-tanan. Karon sugod kita sa pagpangamuyo ni Brother Paul Gailan. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Dios nga walay katapusan, Amay nga mahigugmaon, yari kami karon nagadangop sa imo, kabay nga imo kami tuytoyan kag bendisyonan sa amon pagpamati kag pagtuon, sang imo balaan nga mga pulong sang kamatuoran, sang imo pagtulunan, nahanungod sang imo ikapat nga sugo, kabay amon initanan, tubos nga mahangpan. Amay, kabay padayon nga ipahanumdum kag itudlo sa amon ang ini nga kasuguan, paagi sang imo kaluoy, agud nga bangod sini, amon ikaw alagaran sing tampad, kag higugmaon sing bugos, kag subong man ang amon mga pinalangga nga amay kag iloy, kaupod sa ila, kabay nga imo kami updan, tubtob nga maangkon namon ang kahimayaan kag ang kaluwasan. Ginapangayo ini namon tanan, sa ngalan sang imo anak nga si Hesukristo nga amon Ginoo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, isa ka Dios nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga hinigugma nga mga kauturan, ining fourth commandment nagapayag sang beginning sang the second tablet of the Ten Commandments. Kaya ang first tablet of stone, amo yadto ang the first, the second, and the third commandments nga nagapatuhoy sa aton relasyon sa Dios. Ini naman niya ang fourth commandment nga gabigin sa honor your father and your mother, kag nag-end sa 10th commandment nga you shall not covet your neighbor's goods. Nagapatuloy ini sa aton kaugalingon kag sa relasyon sa aton isig katao. So balance gid ini mga kauturan. Vertically ang aton relationship sa Dios, kag horizontally ang aton relationship sa aton isig katao. Magasiling lang iban nga ini ang 10 commandments siya na tapos na niya sa Old Testament nga pagadiskasan ni nagyapon kay sa New Testament na kita yung mga Kristiyano. Pero sa New Testament, ginasiling isang aton Ginoong Hesukristo sa Matthew chapter 19 verse 18 to 19. Brother Paul, palagbasa. Nagpamangkot siya, ano nga mga sugo? Nagsabat si Jesus, dili ka magpatay, dili magpanginbabayi, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi sang binutig, tahura ang imo amay kag iloy, kag higugma ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon. Dra ginapayag ni Ginoong Hesukristo nga ari panigyapon ang moral law na contain sa 10 commandments. Kaya ang moral law what is good and what is bad, eternal na yan mo, wala niya nagabago. Although si Jesucristo perfect niya pagidina ang contents ng Old Testament, pero ginpayag niya nga yara ginigyapon para sa mga Kristiyano. Sila nga, if you want to enter into life, do the commandments. That's why naman ko di ang batanon, ano nga mga commandments? Sila nga, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, honor your father and your mother. Tiara da ang fourth commandment, mga kauturan. Sa Ephesians chapter 6 verse 2, nagsulat man si Apostol San Pablo nga ini ang first commandment nga may promisa.
Hindi siya first commandment. Kaya ang first commandment, I am the Lord your God, you shall have no other gods but me. Pero first commandment siya nga may promesa. Brother Vincent Samulde, palugbasa. Tahura ang imo amay kag iloy. Ini ang nahauna nga sugo nga may saad. Agud ikaw may kaayuhan kag maglawig ang imo kabuhi sa duta. Dra ginansiling. Tahura ang imo amay kag iloy. Amoy ining nahauna nga sugo nga may promesa. Anong promesa yada? Agud maglawig ang imo kabuhi sa duta. Ina masiling ka temporal man lang promise na nga dutanon nga promesa. Pero dako ina ang kaangtanan sa aton kabuhi kay ang aton nga trial sa life diri ginahiwat sa sining dutanon nga kabuhi. That's why para maglawig ang aton na kabuhi di sa duta, we should honor, love, respect, and obey our parents. Ang tubla mga batanon, Brother Paul kag Brother Vincent, nga wala yan nag-honor sa nanay kag tatay nila. Gusto lang nila mahimo ang ila nga gusto kung san ulan sila oras ang gabi mag-abot o kung kaagahon na. Do you think maglawig ng ilang kaboy, Brother Vincent? Ate, kung amo na Brother Ray, daw hindi masyado, especially kung gabi nga kadelikado pa subong. Insakto yun ang mga ginikanan nga dapat ang mga kabataan, especially sa mga teenagers, temprano pa magpuli. Kaya may arat na mga iban nga mga kabataan nga arang mga nakaitong bayo bala. Oo, gano'n na sila. Gabi na, skating pa na sa may Lacson Street. Di ko mabungguan na bigis ng jeep karon. Hindi pagkaaga, kibot na nga mga ginikanan nga, may natabo na. Oo. Tigang iban na siguro, maski nakaputi bayo na, pero maski wala skating na, basi may iban yung ginahimo nila. Ano ang ginahimo nila na Brother Paul? Kung gabi lang wala ang nanay kagdantay nila da. Kung wala ang ginikanan sa tupad nila, Brother Ray, Brother Vincent, mahimo nila ang gusto nila. Kung anong gusto nila, makahimo sila sang malain man o kung maayo, ti ang ginikanan wala sa tupad nila, ti makasiling kita guro nga sila nagatubo nga layo sa paghigugma bla o kung sa kamatuoran kay sa panahon subong ang ilang wilya amo ang paghimo sang malain, Brother Ray. Ano halimbawa nga concrete nga himuon nila nga malain na bekon sige na sila tiner sagwa gula sila kapuli sila balay especially kung gabi na. Pareho sina, Brother Ray, ang pagpanigarilyo o kung ang pag-ininom bla sa igad sang dalan kung mahubog na may mag-aagi da ginakisa gina-hold up nila kisa ginamulistya nila kag kung makahimo sila sang krimen mangin sakit sila sang ulo sang aton nga sosyedad. Oo, sa ila pagpang hold up na either sila makapatay o kung sila man mapatay, di ba? Duwa na kabutang mo. Ang iba na drugs, no? Tipon-tipon din sa kilig-kilig. Wala sila puli sila nga balay, no? O kung nabi mag-study abi, no? Pagka kadto sa eskwelahan, aga na kag tuyo-tuyo pa tulog sa sulod sing kwarto pagka baton sing ilang grades failure pa kaluloy ang ilang nanay kag tatay kay mo patong nagasto sa ila kag may iban bagid na iya nga shadow ka self-righteous, no? Kung failure sila sa ilang klase, ang basulo nila na ang teacher, no? Nabik hindi ka balo magtudlo si sir, hindi ka balo magtudlo si ma'am. Nabik kay buring-buring ginang klase niya, no? Kasi gatulog ko, no? Pero inabla nga klase attitude daw kay kain niya blaw no nga ang salaya ipasay pa sa iban o kun do paribla ni Adan kag ni Ibaw sila ni Adan hindi ko tani nagasalaya kung wala mo ko ginhimuan sing babae di sing babae man si iba Ginoong imo ni nga ginimo nga manog niya mo niyang nagpakasala sa ako no wala sila blessed sense of responsibility. Brother Vincent, may itugda ka. Okay, ang pagida Brad Ray kag Brad Paul nagapasugot gid ko na sang plano sang city government naton nga mayara kita sang tawag nga curfew for minors. Kay para man na sila nga kaayuhan syempre. Correct. Ano pagidabi ang ilang buhaton dahil sa gwa kong gabi naman, di ba? May bilog ba nga adlaw kag hapon nga pwede sila ka lagaw-lagaw da, kalumbayag da, o piko da, kung linagsanay da, nga gabi gijabi, no? Ti, damo ang matabo nga mga delikado nga butandra. Ginasiling sa Exodus chapter 20 verse 12, sang aton Ginoo nga si Yahweh, kay Moises, kag para man sa mga taga Israel, ang iniblang sugo.
Tahura ang imo amay kag iloy, agud magkabuhi ka sing malawig sa duta nga ginhatag ni Yahweh sa imo. Amo na ang ginsiling ni Yahweh gid nga ginkomentaran da ni St. Paul kay na sa Ephesians chapter 6 verse 2 nga the first commandment which has a promise. Te ginasiling di that you may live upon the land which the Lord thy God have given thee. Ang lawig nga kabuhi kag ang good health mga kauturan isama ni ka signsing blessing mo sa virtue sinising honoring your father and your mother nagapayag inising virtue of obedience kay ang aton Ginoong Hesukristo nangin tao siya through his incarnation kag nangin subject man sa gani sa Dios nga iya amay kag subject man siya sa iya iloy nga si Birhen Maria kag sa iya foster father nga si Saint Joseph. Sa Philippians chapter 2 verse 8, ang obedience ng aton Ginoong Hesukristo ya, hindi ya obedience lang sa pila ka mga bagay, kundi obedience until death. Brother Vincent? Nagpaubos siya kag nagmatinumanon tubtob sa kamatayon sa krus. Dra gaupod gina ang humility pagka mainubuson kag ang obedience bla up to death on the cross. So sa iya pagka humble, pagka mapainubuson, namatay siya sa cross, pero sa succeeding verses ginasilindra nga that's why God has exalted him. Ginbayaw gid siya, ginglorify gid siya. At the name of Jesus, every knee shall bend in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue proclaim to the glory of God the Father, Jesus Christ is Lord. So amo nang padya niya sa siya diri pa sa duta nagpakita siya nga ang will sang Dios nga may ang will sang Ginoo amo inaya ang supreme command para sa iya. Kag nagsiling siya sa John chapter 6 verse 38. Kay nagkari ako gikan sa langit, hindi sa pagtuman sang akon kaugalingon nga kabubuton, kundi sang kabubuton sang nagpadala sa akon. Gikan siya sa langit, no? So before siya nangin tao, taga langit siya mo, Diyos siya. Kay may iban lang ang tao, Brother Paul kag Brother Vincent, nagasiling nga si Jesucristo tao lamang. Pero ang gisiling ni Jesucristo di, I came down from heaven, halin siya sa langit siya. Tinami na tani iya nga position to. Langit mo na mo, there are no tears, there are no sorrow, no problems. Pero nagpanaog siya. Kag ginpakita sa mga tao nga ang kabubuton niya sing amay, amoya ang pagatumanon. That's why ina dako nga ehemplo para sa aton nga ang aton Ginoo mismo nagpakita kay ang good leader is a good follower mo nga siya nag-obey sa Diyos nga Amay. Kag hindi lang siya nag-obey sa Diyos nga Amay, nag-obey man siya sa kay Virgin Mary kag kay Saint Joseph. Kay although ang gospel wala naga-mentionar sang life story ni Ginoong Hesus from his 12th year to the 30th year, pero ang last dra nga mabasahan naton about sa iya sa Luke chapter 2 verse 51 nga siya nagpaidalom sa gahom ni Birhen Maria kag ni Saint Joseph. Dayon nagdulhog siya upod sa ila pakadto sa Nazaret, kag nagmatinumanon sa ila. Gintipigan sang iya iloy initanan nga mga butang sa iya tagipusoon. Kaya ang context si Ginoong Hesukristo nadula for 3 days mo. Kag didto siya nagita sa templo, kag ginsilingan niya si Birhen Maria kag si Saint Joseph nga, do you not know that I must be in my father's business or I must be in my father's house? Ang una-una gid siya nga gakuha sang iya nga kabubuton namo ang kabubuton sa may. Kag human to kang inapayag gina kag ginpakita sa kay Virgin Mary nga supreme yang will sang God the Father nangin subject siya sa kay Virgin Mary kag Saint Joseph. That's why si Virgin Maria bilang nanay sang aton Ginoong Jesucristo kag first disciple man ni Jesus Christ treasured all these things in her heart. Kanami mga konturan nga ang disciple galaya magpamati sa pulong sang Ginoo igatipigan ina niya sa iya mismo nga tagipusoon kag ipangabuhi ina.
Ang word lang nga honor mga kauturan, halin ina sa Hebrew word nga kabod. Kabod means giving glory or giving weight sa nanay kag tatay. Ini ang honor ya, i-distinguish ni sa adoration. We adore God alone. Pero when it comes to our parents, we honor them, no? Paribla sa pag-distinguish naton sa adoration of God kag honoring of the saints. Iban yung mga tao, ginauna nila nga when we honor the saints, we adore the saints. Ina actually is a futile exercise of intellect nga, I don't know, nagapakatiga o nagapa-inosente o buang-buang lang, no? Nga klaro man sa Bible, nga lain man na yung adoration which is given to God, kag ang honor given to parents, no? Kag ang honor also given to angels and saints. So, amo na ginahimo ta mga kauturan, we are giving glory, we are giving weight to our parents. So, 3 things dire, no? Ang love, ang pagigugma, ang respect, respeto, kag ang obedience, ang pagsunod. We show our love to our parents by assisting them in their wants in both spiritual and temporal things, no? Kay gapanginanglan ni aton nga parents ang physical comfort man, kung magsugo sila sa aton, basta hindi lang contrary to the law of God, kag hindi man contrary sa morality, aton ina gilayon nga baga tumanon. Wala na sindamo lang grumble o kung pasugo-sugo pa. Kag when it comes sa spiritual ones, nga gusto nila nga kita nga mga anak magtubo sa Kristiyanong pagtuo kag sa maayo nga moralidad. So sundon ta na sila, no? Irespekta sila kay haling kita sa ila kag ang aton dugo kag ang aton unod halin man na sila mo pagatumanon ta sila. Hindi lamang ang parents naton kundi ang aton mga grandparents man. Kay ang aton parents halin sa aton nga grandparents mo. That's why kung tigulang man ang aton nga mga grandparents, kinahanglan na taganda sila sing pansin, serbihan taman sila. Kay sing baskog pa sila, sing pagros pa sila man nagserbisyo sa aton nanay kag tatay kag sa aton man, no? Nasiling Brother Paul kag Brother Vincent, lain niya ko nung pagpalangga man sing lolo kag lula sa bata mo, sa ilang apo, no? Ang main thing dra nga ang lula kag lolo ya, ang responsibility of discipline wala sa ila ato ya sa parents. That's why ang lolo kag lola usually kung sila mag-alaga sa apo nila, though medyo na spoil lang apo, kaya love na yung love mo, no? Pero ang discipline niya ara sa parents. In the same way nga we love our parents, we should love our grandparents. We need to have internal affection towards them in our words and our actions. We help them in their daily necessities. Kag kung may mga sala man sila, kag may mga weaknesses, understand natin nga kita ang mga tao, hindi man perfecto mo. Wala man sing nanay kag tatay nga perfecto. May mga santo yung nanay kag tatay, no? Pero si Virgin Mary kag si Saint Joseph, mother ni Jesus Christ, kag foster father niya si Saint Joseph. Ti mga saints, no? Pero kalabanan gid hindi just lang yung kaparyo ang kaliber sa mga saints. So kung may mga faults and weaknesses man sila, hindi ta na agad reklamo o panugid-sugid. Kay we should learn to understand them and also hindi ising sagad pamatok sa ila. Kay ato lang i-remind sila nga we have a responsibility to them, we have duties to them, and we have also duties to us and to God. Sa Ecclesiasticus chapter 3 verses 5 to 6. Paghahatagan sang kalipay sang kaugalingon nga mga anak ang nagatahod sa iya amay kag pamatian ang iya mga pangamuyo. Magadugay ang kabuhi sang nagatahod sa iya amay. Nagatuman sa Ginoo ang nagalingaw sa iya iloy. Kanamit din sing ginasiling sang libro sang Ecclesiasticus, no? Ini nga libro hindi niya magita sa label sang aton mga kauturan nga protestante, pero magita ini sa aton nga Biblia nga Katoliko. Kag inibla shadow gidya kanami nga libro. I don't know why nga gindula ini sang iban niya nga reliyon. Kay
ang equivalent ni do Proverbs mo. Ti, diyan sila he who honors his mother lays up a treasure. Himo siya sing iyang kayamanan, no? Sa iyang mga ari-arian la. Spiritual kag material treasure, may kayamanan siya. He who honors his father shall have joy in his own children. No, but silingon niya kung gina-honor yang iya tatay, later on kung siya nangin tatay naman, disiplinado gid ang iya mga anak, kag ang iya anak amo ang source ang iya man nga kalipayan. And in the day of his prayer, he shall be heard. Ini importante gid mga kuturan. Kay damo nagareklamo nga ang prayer nila wala igina pamatian sa Dios. Te kun nagita sing Ginoo nga disobedient ka man, kag ang imo prayer puro lang reklamo kag puro lang selfishness tanan, hindi man napagpamatian sa Ginoo. Kaya ginadisiplina kasing Ginoo mo. Pero kung makita sing Ginoo nga mayo ang imo ginahimo sa imo nanay kag tatay, kag mayo ang imo intention sa pagpangamuyo, ginasabat ina sang Ginoo. Sinasilendrio, and in the day of his prayer, he shall be heard. Sa libro pagid sang Ecclesiasticus, chapter 3, verse 8, ginasilingdra. Tahura ang imo amay sa pulong kag sa buhat, agod mangin inyo ang iya bendisyon. Kinanglan gina naton ang bendisyon, no? Ba mo kung ikaw bata nga wala bendisyon sing nanay kag tatay, instead sang bendisyon amo iya ang curse, ti laing gina mo pag pangabuhi, no? Kinanglan para magkaroon kita sang bendisyon halin sa aton nga parents, tahuro naton ang aton nanay kag tatay. Naslindi, we must, moreover, humbly and readily defer to their advice. Kung ano lang ilang advice, mas ubna sila tao sa aton sa sininga kalibutan mo. Kung sa experience, mas damo sila experience sa aton. Kag kung sa binasahan, mas una sila sa aton, yung nag-grade 1, no? That's why, kinanglan naton nga magpamati sa ilang advice. Kaya ang ilang advice na para man sa aton nga kayuhan. We must speak to them and act towards them with becoming respect and submission. Totoo gina mag-submit kita bla sa ila. Masaling bla nay, tay, or mom, na dad, malakat kami nay sa eskwelahan o sa party o sa beach. Galisensya ka bla. Lay man niya paglisensya sing sa pag-inform na mo, masaling kaya. Nay, tay, or mom, dad, lakat kami. Ti hindi na niya lisensya ya, kundi ya information na niya, no? Pero hindi ka pwede kami kadto sa mga lantuan. Ti may bendisyon pa na. Kung ano man yang matabo, ti mabalaan gid sing parents. Kag samtang didto ka sa layo, ti ang parents concern na sa anak kag naga pangadi man siya, no? Brother Paul, bago ka mag-question, mamati kita na isang aton matahom nga ambahanon. Pangitaon na to na si brother na to na Dilmer Dilig, kay i-play niya ang aton matahom nga music. His flock like a shepherd, he